Batay din sa maagang resulta ng eleksyon, isa-isa na ring iprinoklama ng mga nanalong kandidato mula sa lungsod ng Quezon. Si Mayor Joy Belmonte landslide win din matapos makakuha ng mahigit sa 1,000,000 boto mula sa mga Q-citizen. Narito ang aking report. Opisyal nang iprinoklama ng City Board of Canvasser ang mga nanalong kandidato dito sa Quezon City sa ikalawang araw ng bilangan, kung saan nananatili pa ring alkalde ng lungsod si Quezon City Mayor Joy Belmonte para sa kanyang ikatlong termino. Kasama pa rin ito si Vice Mayor Gian Soto at halos lahat ng kanyang mga kapartido. Sa botong higit sa 1,000,000 na kanyang nakuha ngayong halalan 2025, si Mayor Joy pa rin ang mananatiling alkalde ng lungsod para muling ipagpatuloy ang kanyang nasimulang mga programa, lalo na raw ang good governance, pagpapalawak pa ng social services at marami pang iba. Katulad na nabanggit ko, ako ay isang good governance advocate. So ipagpapatuloy po natin ang pagsulong ng good governance sa ating lungsod kasi yan ang pamamaraan ko para itaas ang budget ng ating lungsod at sa gayon ay mapalawak pa ang serbisyo para sa ating mga mamamayan, lalong-lalo na ang social services. So we'd like to concentrate more on improving education. Siyempre kasama na yung pagpapagawa ng mga paaralan at yung mga gamit ng mga bata. And then of course healthcare is so important and we are in the process of building one new hospital and one annex building for our Quezon City General Hospital and upgrading all our health centers. No? At syempre pangarap ko rin na ma-enroll sana sa PhilHealth Consulta Package yung mga mamamayan namin. And in terms of syempre MSME support, nandun pa rin yung pangkabuhayan QC program, palalawakan din po natin. Sa boto ring 919,089, nanalo rin laban sa kanyang tatlong katunggali si Vice Mayor Gian Soto. Sa pagkakongresista naman, nanguna sa District 1 si Congressman Arjo Atayde, Councilor TJ Kalalay, Bernard Herrera, Majority Floor Leader Doray De Larmente, Sep Wico, Charm Ferrer at Nikki Crisologo. Sa District 2, si Congressman Ralph Tulpo ang nanalo kasama sina Councilor Mikey Belmonte, Candy Medina, Attorney Bong Liban, Alay Medalya, Dave Valmosina at Rani Ludovica. Sa District 3, si Congresswoman Franz Pumaren ang nakakuha ng unang pwesto kasama sina Councilor Doc Jeline Lumbad, Tope Likigan, Chucky Antonio, Wency Lagumbay, Don De Leon at Luigi Pumaren. Sa District 4, si Congressman Bong Suntay ang bagong kongresista ng distrito kasama sina Councilor Attorney Vincent Belmonte, Ega Yap, Nanette Daza, Ay Mirilio, Attorney Mig Suntay at Raquel Balangin. Sa District 5 naman si Congressman PM Vargas kasama sina Councilor Joseph Joe Visaya, Aiko Melendez, Alfred Vargas, Carl Castel, Shai Liban at Ram Medalya, habang sa District 6 naman si Congresswoman Marivic Copilar na walang kalaban ang nanalo kasama sina Councilor Doc Eli Juan, Banjo Pilar, Christine Doni Matias, Vic Bernardo, Vito Soto Generoso at Kokoy Medina. Thank you so much. Mula po sa puso, maraming salamat sa lahat ng mga taga-Distrito 1 na patuloy pang naniniwala sa serbisyo mula sa puso at sa pamilya De Larmente. Of course, thank you sa lahat-lahat ng mga tumulong, mga volunteers, mga barangay officials, mga staff na talagang nagpakahirap para maipanalo ulit natin to on my 6th term as councilor. Sa lahat po ng ating mga supporters, lahat na nag-volunteer at lahat ng hindi nawalan ng paniniwala sa Serbisyong Vargas, maraming salamat po sa inyo. Tuloy tayo, isa pang termino, mas magandang serbisyo para sa Novaleño. Trabaho, kalusugan, edukasyon, simula konsehal po ko, yan po yung pinagtitibay natin. Kasi may mga batas po tayo na itutuloy pa, na sinimulan na natin ng 19th Congress and hopefully may isa batas na natin ngayong 20th Congress. Thank you po. Salamat. Sa lahat po ng mga Novaleño na patuloy na sumusuporta at nagtitiwala sa atin, hindi po namin sasayangin ang tiwalang binigay ninyo sa amin. And we will continue to serve you honestly, sincerely, and with love. And we will continue our hard work because Novaliches only deserves the best. Your friend today can be your enemy tomorrow, then be your friend again. Nothing is permanent here in public service. Even if you've given your best shot, still meron sila makikita ang mali sa'yo. Congress kasi ako, ang advocacy ako talaga is towards yung enhancement ng quality education para sa mga kabataan. Siyempre gusto kong ayusin yung suportahan yung public health care system through the DOH and
pabahay. Napaka-importante sa akin, on-site in-city in socialized housing project. Kailangan masimulan na dito sa Quezon City. Mula dito sa Quezon City, para sa Tamang Boto 2025 ng EuroTV News, ako si Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.